Bakit ba ang tao ay sinusubok ng Diyos, kapatid? Bakit niya tayo kailangan subukan? Pakinggan mo sa isang talata ng Pedro. Ganito ang ating mababasa. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Talaga palang dumadating ang pagsubok, kapatid, no? Ngayon, yung pagsubok, yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang sinusubok lang naman ng Diyos yung sumasampalataya. Hindi naman sinusubok yung walang pananampalataya. Ang sinusubok niya kung sumasampalataya ka para ikaw ay mapatibay, para ikaw ay madalisay, para rin yung ginto, sinusubok yun sa apoy. Inaapoyan ng inaapoyan yun para maging dalisay na ginto, maalis lahat ng dumi. Maging 24 karat gold. Sa kaapoy, naaalis yung mercury, naaalis yung mga baka, naaalis yung dumi, nagiging 24 karat pure gold ang tawag doon. Ngayon, yun ang dahilan kaya sinusubok ang ginto. Ang pananampalataya naman natin sa Diyos, sinusubok ng Diyos para tayo maging matatag. Ang pagsubok, hindi dahilan yan para tayo manghina o tayo ay huminto o tumigil o kaya mawala ng loob, kundi ang pagsubok dapat nating tanggapin bilang paraan ng Diyos para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Pakinggan mo sa Hebreo 10:36 hanggang 38. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, ang aking lingkod na matuwid, sabi ng Diyos, mabubuhay sa pananampalataya. Mahalaga yung tayo nabubuhay sa pananampalataya. Dahil pagka tayo umurong, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos, sabi ng Diyos. Kaya ang kailangan, manatili tayo sa pananampalataya. Yun ang layong kaya tayo sinusubok para tumatag tayo ng tumatag sa pananampalataya.